Upo. Huwag na pakinig sa motor. Ma. Paaralang elementarya ng Bangkay, paaralang elementarya ng Mabuhay, at paaralang elementarya ng Milagroso West. Sa unang bahagi ay ating gagawin ang pagdiriwang ng pangkalahatang pagpapatawad sa kasalanan. Ang ating pupulong dalawang ay ang ating gura parako, Reverendo Padre Angel A. de los Reyes. Magsilayo po tayong lahat at sumabay sa pagbungad na awit. Ina at pumasok sa bahay ng mga tayo kapatihok, tayo ay magsaya. Halina kapatid, tayo'y magsama-sama, humigit sa maging makakalanin. Halina at pumasok sa bahay ng mga tayo at mag-inom, tayo ay magsaya. Kami tayo sa araw na ito, anak ng si Jesus, kapatid lubos. Halina at pumasok sa bahay ng mga tayo at mag-inom, tayo ay magsaya. Halina kapatid, tayo'y magsama-sama, tuwing sa bahay ang papalagin. Halina at pumasok sa bahay ng mga tayo at mag-inom, tayo ay magsaya. Kamay tayo sa araw na ito, hanap ng si Jesus, kapag-gabi lubos. Halina at pumasok sa bahay ng mga tayo at mag-inom, tayo ay magsaya. Tayo ay magsaya.
sa banal na Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng Diyos ng tunay at ganap na pagsisisi. Yayaman sila rin na tumawag sa atin upang tayo magbalik loob sa Kanya. Mga bata, aminin ninyo ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang bawat isa upang magkamit kayo ng kapatawaran. Mga bata, tayo pong lahat. Panginoong Jesucristo, ako'y nagkasala sa iyong kabutihan walang hanggan. Ako'y nagsisisi ng buong puso at nangangako hindi na muling magkakasala sa tulong ng iyong mahal na grasya. Amen. Ito po ay gagawin natin ang pagsusunod sa mga kasalanan. Awitin natin ang awit ng pagbabalik loob. Mga bata, ngayon inasasaksihan ninyo ang pagsusunog ng mga papel na pinasusulatan ng inyong mga kasalanan. At mapapansin ninyo ang naglalagablag na apoy na tinutupok ang mga papel ng kasalanan. Yan ay sumisimbolo sa naglalagablag na pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya kahit na pagsama-samahin pa ang dami ng inyong kasalanan, hindi kayang malupit ng naglalagablag ng pag-ibig ng Diyos sa inyo ang kanyang pagpapatawad. Kaya yan, naabo na ang inyong mga kasalanan. Inabo ng naglalagablag na pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ngayon ay aking gagawad na sa inyo ang pagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay maawagin natin Ama, pinagkasundo niya ang mundo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Sinugo niya ang Espiritu Santo para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Pagkalooban kayo ng papatawaran at kapayapaan sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. At ngayon, kayo ay pinagkatawad ko sa inyong mga kasalanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalangin naman kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pinatawad na ng Panginoon ang inyong mga kasalanan. Umayo kayong taglay ang kapayapaan. Ngayon po tayo ay dadako sa ikalawang bahagi, ang pagdinuwang ng banal na misa para sa unang pakinabang.
Hayaan ninyo magsilapit ang mga bata sa akin. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nais nilang ilayo si Jesus sa kanila, ngunit sinabi niya sa pagkakataong ito, pabayaan ninyo silang lumapit sa akin. Nais ni Jesus na lumapit ang mga bata sa kanya. Mahal kong mga bata, alam ba ninyo na ang pagkakataong ito ay nabis na pinananabikan ng Diyos upang kayo'y kanyang makalisa sa banal na komunyon. Mahalaga at magandang araw na ito, hindi lamang sa inyo, kundi maging sa Kanya. Ganyan kayo kamahal ng Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ama naming pagmahal, ikaw ay mabuti. Pinagkakalooban mo kami ng buhay. Sa araw ng aming hingan, tinawag mo kami mga anak mo. Hinihiling namin palakasin mo kami sa aming pagtanggap ng tinapay ng buhay upang lumaki kami mabuting mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimula. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang namin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesucristo. Magsimula. Nanay, yan. So ang tawag doon, kayo ay isinilang sa naman. No, kaya kayo may birthday. Alam niyo ba birthday niyo? Very good. Pero kung kayo bininyagan, kayo ay muling isinilang. O, natatandaan niyo ba yung inyong baptism day? Nakalimutan na. So yun ang nakalimutan natin mga nanay, tatay. Pag kayo nagpapabinyag, ipagdiriwang ninyo rin ang muling pagsilang ng inyong anak na pinabinyagan. Bakit muling pagsilang? Isinilang na sila sa mundo ito. Pag sila'y bininyagan, sila'y muling isinisilang para sa kabilang buhay habang nananatili tayo sa mundo ito. Nang kayo'y sinilang ng nanay sa laman, kailangan ninyong kumain ng pampalakas ng inyong katawan. Pag hindi kayo pinakain ng inyong mga magulang, kayo ay magiging malnourished. At ang malnourished na bata, lulugo. Diba? Kaya, luwa mata. Dahil kailangan, ang mga bata ay may sapat na pagkain pangkatawan. Yun, no? Pero, dahil kayo'y isinilang muli sa Espiritu, kailangan nyo rin may pagkain espiritual. At ang mga bininyagan kay Kristo na naging anak ng Diyos, tagapagmana ng kahayuan ng Diyos sa kabilang buhay, kailangan maging healthy rin ang kanilang buhay espiritual. Napapakain ng pagkain espiritual. Ang pinakamasustansyang pagkain espiritual, si Jesus
sa kanyang katawan at dugo. Si Jesus na nakapaloob din sa salita ng Diyos. Kaya kapag ang batang bininyagan, muling isinilang sa Espiritu, ay malnourished spiritually, ibig sabihin, hindi nakasisimba at nakatatanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Nanluluhunin ang bata, malnourished spiritually. At kapag malnourished spiritually, mahina sa paggawa ng mabuti. Pero pagka lakas-lakas gumawa ng masama, kaya kailangan ninyo ay healthy spiritually. Yan ang inilutulot ngayon ng ating inihahanda sa sandali nito, ang pagkain ng katawan at dugo ni Jesus. Gusto nyo bang muling mabuhay at pagkamit ng buhay na walang hanggan? O siyempre, yung pag namatay, nandun na lang ako sa sementeryo, aagnasin, pipiligan na lang ako ng kantila, wala na. Hindi ko na ang aming buhay. Ang buhay po natin, nabubuhay tayo pansamantala sa buhay nito, at kahit sa bisa ng binyag, tayo inangking mga anak ng Diyos, tagapagmahal ng kaharian ng Diyos. Kaya kapag namatay, muling bubuhayin at ipipisan sa buhay na walang hanggan ng Ama. Nakasaad yan sa ating mismong Ebanghelyo na sabi ni Jesus, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo tunay na inumin. Okay ninyo, ang tatanggapin nyo tunay na pagkain, tunay na inumin. Pag tinatanggap daw natin na sabi ng Panginoon Jesus, muli tayong bubuhayin sa huling araw at may buhay na walang hanggan. Kaya dapat hindi lagi ninyong kasasabihan, huwag lang ninyong kasasabihan ang Chicken Joy, ang Mom Chicken, ang Popeye's Chicken. Huwag lang yun. Higit ninyong kabutuan at kauhawan ang katawan at dugo ni Jesus. Kaya naman, pag kayo'y naghahain ng pagkain, anong inihahain ninyo mga magulang? Baka naman ang inihahain ninyo galit, ano pa? Inggit, ano pa? Kalaswaan, ano pa? Kahalayan, ano pa? Kasakiman, and so on. Pag yan ang nakahain at yan ang pinakakain sa mga bata, silang naging kawangis ng inggit, ng kasakiman, ng kalaswaan, at balay, capital sins. Dapat, mga magulang at kayo mga bata, ang pinagsasaluhan ay ano? Kagandahang asal, respeto sa kapwa. Ano pa? Honesty, pagiging tapat at hindi sinungaling. Ano pa? Pagmamalasakit o malasakitan, lalo sa mga walang-wala. Tulong ating pakakainin sa mga bata. Kasi nga ang may katawanan tayo, we are what we eat. Tayo ay kung ano ang ating kinakain. Kita niyo pag kayo mahilig sa maanghang. Ano nagiging amoy ng maanghang ang dating kinakain? Diba? Alam mo, nung kami nasa sila na sa ito, ang ulam namin sa umaga,
at itlog. Pagdating ng tanghali, tuligaw ng paa ng manok. Pagdating ng hapon, adobong leeg at ulo ng manok. Ako, pagkakilala ng araw tayo ay tubig na o. Kasi nga natin manok, mabuti kong pitso, papak, katawan, nangbili. Yung mga pag-throw away, kinukuha po namin yun sa mga nagtitingnan noon sa palengke ng Igos. At yun po yung aming kakainin ng mga cereals na. Nagpupulaluhin kami, pero ang kukunin namin pagkain na pupulaluhin, puros buto, walang naman. Ngayon kaya tayo naniniunawain ang ibig sabihin ng mga pangako iyon. Pag-isipan ninyo ng mabuti ang iyong isasagot sa bawat katanungan at sumagot kayo ng buong katapatan. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Sumasampalataya ba kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, anak ng Diyos na ating Panginoon, ipinanganak at nagpakasakit para sa atin? Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay na huli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan? Naway tulungan kayo ng makapangyarihang Diyos na maging tapat sa inyong pangako magpara sa walang hanggan. Amen. Awitin natin ang isang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pag-ibigyan, isang Panginoon, ang hinihingi natin lahat. Habilin ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang hinihingi natin lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Nais ay dapat dinig sa aming sumamit. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang hinihingi natin lahat.
Bali na muna natin patayin ang sindi ng mga kandila